Hello mga kaibigan, kamusta? Panibagong video na naman ang gagawin natin. So ngayong araw ang gagawin natin ay magkakabit tayo ng voltmeter. Itong voltmeter na to ay nabili ko sa Shopee. At kung gusto nyong umiscore nito mga kaibigan, nandyan sa description box. Gagawin ko, unbox ko muna para makita nyo. Kung gusto nyo umiscore, nandyan lang sa ating description box. So para saan ba tong voltmeter na to? Ang voltmeter ay para ma-observe or makita natin ang tama po ba yung daloy ng kuryente ng ating motor. So bakit ba nagkakaroon ng problema sa electricity ng motor natin? So possible, sira na yung battery or mahina na yung battery o kaya naman sira na yung regulator. Pinaka worst case niyan, may tama na yung stator mo. Pero worst case, hindi naman madalas mangyari yun. Kaya wala namang problema. So ito pala yung nabili nating voltmeter. Ayan. Check nyo na lang dyan. So magkakaiba yung design nito. Pero okay lang naman yan. So bubuksan ko na. Again, ito yung na-score natin na voltmeter. Tingnan nyo lang dyan sa description box natin para maka-order kayo. Magkaiba itsura niya. Meron na rin siya sariling lagayan. Pero yun, tingnan natin kung uubra to. Papakita ko lang sa inyo kung paano i-install to ng tama. Kung hindi man ganito yung ma-order nyo, wala namang problema yung mga kaibigan. Ang malaga kung tama yung paglagay natin. Yun naman ang importante. Alright. So ito yung nabili natin. May sarili siyang holder. Mas maganda to. Pero kung walang holder nakuha nyo, okay lang. Diskartehan nyo na lang. So ito yung voltmeter natin. At ito yung ating cable tie and screw. So yun. Baba ko lang saglit. Kita nyo to? Okay. So meron tayong dalawang wire. No? Yung wire natin dito ay meron tayong red and black. So, common yan, mga kaibigan. Kapag red, ito ay para sa positive. At ang black naman ay para sa ground or negative. Okay, so since DC naman ang ating motor, alam naman natin yan kung sakali. In case na hindi nyo alam, walang problema, ha? Dahil DIY naman to. At disclaimer na rin dahil para doon sa mga nanonood sa atin, hindi tayo expert pagdating dito. Lahat ng pinapakita natin dito sa ating mga video ay true experience lamang. So in case ma-encounter nyo kung paano gamitin to, ang una nyong gawin is i-unlock nyo muna. Tulad dito. Kita nyo naman yan. Tanggalin nyo muna dito. Pihitin nyo lang ng bahagya. Ayan. Natatanggal yan. Ayan. Nahati. Para mailagay natin yung voltmeter natin. Ayan. Dahan-dahanin lang natin. Ayan. So, nakalas na natin. Next natin gagawin, ipapasok na natin yung voltmeter natin. Paano ba yung pwesto nito? So, magiging pwesto nito ay paganto. Okay. Maaaring ganito no? Ayan. Para ilagay natin paharap sa atin na ganyan. Okay, so ilock na natin. Gagawin lang natin dito mga kaibigan. Bubuksan lang natin ito. So, ano bang kailangan natin para mabuksan yan? Kailangan lang natin ay Phillips screw driver. At meron lang siyang, kung di ako nagkakamali, 4 na screw. So, gawin na natin. Saan ba matatagpuan yung mga screw na yan? Una, dito. Siyempre, unscrew lang natin yan. Then, dito sa gilid, dito, pinapakita ko sa video. Tulad yan. Sunod. Dito. At dito naman sa gilid, dito.
Ah. So next na gagawin natin, tatanggalin natin itong cowling niya. Itong cover. So dahan-dahanin nyo lang pag nagtatanggal para safe. Yan. So next natin gagawin, sana nakikita nyo sa video, lalapitan ko para medyo kitang-kita. Hahanapin lang natin yung tinatawag nating accessory cable or wire. Yun yung tama. Accessory cable. At ang kulay ng accessory cable ay brown. Ito siya. Ito siya mga kaibigan. Zoom ko na lang para makita nyo. Ito siya. Yan. Ang gagawin natin, tatanggalin natin dyan. Iipit lang natin yung kable. Pwede nyong iipit or pwede nyong kung ano man ang gusto nyong gawin. I-fix nyo, walang problema. Pero sa video natin, para makita lang natin gumagana yung ating voltmeter. Ayun. Iniipit ko na lang siya pansamantala. Gawin na natin. Pero sa demonstration natin, babody ground ko na lang. So una kalasin lang natin to. At iipit natin dito sa brown. Yung brown wire na yan ay tinatawag nating accessory wire. Okay. So tanggalan natin. So accessory wire natin ay dito. Dito siya. Kasi dito nakakonect yung brown. So gawin natin. Pakita ko lang sa inyo sa video. Para makita natin kung gumagana. Sabit ko muna saglit. Okay. Connect ko dito. Nice. Tulad yan. Manipis lang naman to. At pwede na nating isara. Pwedeng ganyan. Pwedeng ipit. Or pwedeng fix. Kayo nang bahala sa diskarte nyo. So hanap lang ako dito ng negative. Or sa body ground na lang. Pwede naman. May bulatan na. Ayan. So gagawin ko, hanap na ako dito ng body ground muna. Kahit dito lang, okay lang yan. So, testing na natin kung functional yung voltmeter natin. So pagkatapos ito, i-fix ko na siya. Pakita ko na lang mamaya kung okay na. So, una natin gagawin, start natin yung engine. So, nakita nyo, hindi pa siya umilaw. Bakit? Kasi hindi siya connected sa ground. So, kailangan nating hanapan ng ground dito. So, actually, pwede naman body ground ka ako nga. Kaya lang, saan natin ididikit to? Pwede naman dito. Ito. Pero kabit na lang natin sa body ground para sure tayo. Body ground. Daliri ko na lang. Okay. Try ko ulit. So, ang gagawin ko, didikit ko na lang dito sa motor. Ito. Body ground ang tawag dyan. Ngayon, mamaya ipipix natin. Para mas naman siya. Pleasing naman siya. Test na natin. Ayun. Kita niya mga kaibigan. Nag-read na siya. So, ibig sabihin, ganyan lang magdikit. Unang gagawin nyo, yung positive or yung red na wire, ilalagay nyo dun sa brown na tinatawag nating accessories cable. Yung black naman, ilagay nyo sa ground. Or pwede kayo maghanap dito ng
ng ground, no? So, yun lang. Ganun lang kadali. So, mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano yung fix. I-fix ko na siya sa motor. Yan, no? So, 12.1. Ibig sabihin, okay pa yung battery. Ipatayin ko na. So, nakapix na. Ipipix na natin to. So, ipapassword ko na lang So, ipapass forward ko na lang yung ating video para makita nyo kung paano yung final product natin. So, yan na. Fix ko na, no. Binody ground ko lang siya. Nilagay ko lang siya sa mga tornilyo dyan na dikit dito sa motor natin. Then, huwag ka tayong kakalimutan yung accessory wire natin. So, try natin kung functional bago natin siya i-fix dito sa motor. Alright. Tingnan natin kapag kung nadadagdagan kapag tayo ay nagre-revolution. Sorry. Ito. Bali, natanggal lang siya. Pero ito pa rin siya. Natin kung umaangat yung kapag tinathrottle natin. Kita nyo, 13.4. Okay naman. Ayan. So, ibig sabihin, pag umaangat yung ating voltmeter, kapag nag-start yung motor natin, ibig sabihin, healthy yung ating rectifier regulator. No? Or regulator. Functional siya. Pero kapag nakapatay yan, ang engine, at nakabukas siya ng ganito, at nakikita siya ng 12.4, ibig sabihin, goods pa or maganda pa yung battery natin. So yun mga kaibigan, ikakat ko muna to at papakita ko na yung final product natin after nitong i-assemble ko itong motor. So yan, naikabit ko na, na-fix ko na, no? Nilagay ko siya dito sa may natin, dito sa ating left side ng side mirror. So tingnan natin kung functional pa rin. So yun, ayos. Ayan mga kaibigan, na-install ko na ang ating voltmeter. Fix na natin yan. So ayan, kita nyo, no? Nasa 13. Alright. Kung gusto nyo umiscore, nandiyan sa description box natin yung link. Ayan, sige. Until next time mga kaibigan, paalam.